Sa isang tahimik na bayan, nakatira ang pamilyang De la Cruz. Si Bea, 9 na taong gulang, ay ang tanging anak ni Mang Rolly, isang pulis, at Aling Clara, isang guro. Hindi naman ganoon kahirap ang buhay nila, kaya nagagawa ni Bea ang mga bagay na gustong gawin ng isang bata. Mahilig siya sa pagbabasa ng mga libro at pagsali sa mga paligsahan sa paaralan. Bea anak, tapos na ba ang homework mo? Tanong ni Aling Clara habang naghahanda ng hapunan sa kusina. Opo mama, natapos ko na po kanina. Nagbasa pa nga po ako ng bagong libro tungkol sa siyensya. Masayang tugon ni Bea habang nakaupo sa lamesa at nagbubuklat ng isang librong puno ng makukulay na larawan. Naku, talagang napakatalino mo anak. Hindi na ako magtataka kung bakit lagi kang pinupuri ng mga guro mo. Ani Mang Rolly, nakararating lang galing sa trabaho suot pa ang uniformeng pampulis. Papa, gusto ko pong maging scientist balang araw. Biglang sambit ni Bea, puno ng sigla at ambisyon. Alam kong kaya mo yan, Bea. Sagot ni Mang Rolly habang iniabot ang isang tsokolate. Basta't sipag at tiyaga, makakamit mo ang pangarap mo. Nakaka-proud ka talaga anak, pero wag mong kakalimutang maglaro at mag-enjoy din ha? Pahabol ni Aling Clara habang inihain ang pagkain. Opo mama, papa, salamat po. Ngiti ni Bea masaya sa suporta ng kanyang mga magulang. Sa kanilang tahanan, ramdam ang pagmamahalan at suporta at si Bea ay lumalaki may malasakit sa pag-aaral at pangarap. Marami rin sa mga kapitbahay ang natutuwa sa angking talino at kabaitan niya. Kaya naman, kahit bata pa, marami na ang naniniwala na malayo ang mararating ni Bea. Isang umaga, sa paaralan ni Bea, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno at nagbabasa ng aklat, biglang lumapit ang isa sa mga kaklase niya, si Karen, kasama ang ilang mga kaibigan nito. Kilala si Karen bilang isang maingkitin at madalas na sinusubukang ibaba ang ibang kaklase kapag hindi siya napapansin ng mga guro. Bea, ang yabang mo ah. Lagi ka nalang pinupuri ng mga guro. Akala mo kung sino ka. Biglang sambit ni Karen habang nagtitipon ng mga kaibigan nito at tila nagpaplano ng hindi maganda. Tama na Karen, wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Mahinahon tugon ni Bea habang pilit na binabalewala ang mga sinasabi nito. Ngunit hindi nagpaawat si Karen. Hindi ka naman talaga matalino. Sip-sip ka lang sa mga guro. Patuloy niyang pang-aasar habang tawa ng tawa ang mga kasama niya. Nang marinig ito ng ilang mga kaklase, tumigil sila sa paglalaro at nagsimulang manood. Hindi alam kung paano kikilos. Naramdaman ni Bea ang init ng mukha niya sa hiya. Ngunit pilit niyang inilalaban ang mga luha. Alam niyang hindi siya dapat magpatalo. Habang nangyayari ito, napansin ni Bea ng isa sa mga kaibigan ni Karen, si Rika, ay nakatayo sa gilid ng daan. Malapit sa kalsada. Bigla na lamang siya napalingon sa malayo na makita ang isang mabilis na paparating na sasakyan na hindi napapansin ni Rika. Rika, tumabi ka! Biglang sigaw ni Bea habang tumakbo siya papunta sa kalsada. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinatak niya si Rika mula sa gilid ng daan. Halos 1 segundo lang bago dumaan ang sasakyan. Natigilan ang lahat. Si Karen at ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapagsalita. Si Rika, bagamat ligtas na, ay nanginginig sa takot. Dahan-dahang tumayo si Bea, nanginginig din, ngunit nagpapasalamat na walang masama nangyari. Salamat Bea. Mahina at may pagsisisi na sambit ni Rika, habang hawak pa rin ang braso ni Bea. Tumahimik ang buong paligid. Sa unang pagkakataon, wala ni isang mapang-asar na salita mula kay Karen. Nakatitig siya kay Bea na tila natanto ang kanyang pagkakamali. Hindi mo naman kailangan maging masama para mapansin, Karen. Mahina, ngunit puno ng tapang na sabi ni Bea. Hindi ko gusto ang mga pinupuri ako dahil sa talino ko. Gusto ko lang naman mag-aral at gawin ng tama. Hindi na sumagot si Karen. Dahan-dahan niyang iniwas ang tingin at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Naiwan si Bea na tila pagod sa emosyon at pangyayari. Niyakap siya ng ilang kaklase at may ilan na tumulong na buhatin ang mga librong nahulog sa lupa.
Pagdating ni Bea sa bahay, ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang nangyari. Halata ang takot sa kanyang boses, ngunit naroon din ang tapang na ipinapakita niya. "Anak, napakatapang mo," sabi ni Mang Rolly habang nakaupo sa kanilang sala, nakikinig sa kwento ng anak. "Minsan, kahit hindi natin gusto, may mga taong sisirain tayo. Pero ginawa mo ang tama. Niligtas mo ang kaklase mo kahit na inaaway ka nila." "Oo nga, Bea. Nakaka-proud ka. Pero anak, kung ano man ang mangyari, tandaan mo hindi lahat ng tao ay may magandang puso. Pero naniniwala ako na may mabuti kang intensyon." Dagdag ni Aling Clara, yakap-yakap ang anak. Napaisip si Bea habang nakahiga sa kanyang kama ng gabing iyon. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Halong saya, kaba at pangarap. Inalala niya ang mukha ni Rika, takot at walang magawa sa harap ng panganib. "Gusto ko maging doktor," bulong ni Bea sa sarili. "Para mas marami akong matulungan. Para alam ko kung paano ko maililigtas sa mga tao kapag nangangailangan." Simula noon, naging maliwanag kay Bea ang bago niyang pangarap. Higit pa sa karunungan, ang puso niya ay napuno ng pagnanais na magsilbi sa iba at maging isang doktor balang araw. Lumipas sa mga taon at si Bea, na dati isang masiglang bata na puno ng pangarap, ngayon ay nasa kolehiyo na. Kumuha siya ng kursong medisina, determinadong tuparin ang pangarap na maging doktor. Ngunit, tulad ng karamihan sa mga estudyante sa kursong ito, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang araw, sa silid-aralan ng anatomy, naganap ang isang mahirap na pagsusulit. Si Bea, bagamat kilala noon bilang masipag at matalino, ay nahihirapan sa mga asignatura. Nakaupo siya sa kanyang upuan, may hawak na ballpen habang tinatanong ang sarili kung ano ba talaga ang mga sagot. "Bakit parang hindi ko magawa ng tama? Nag-aral naman ako, pero parang wala akong matandaan ngayon," sabi ni Bea sa sarili habang tinitingnan ang kanyang exam paper na halos wala pang sagot. Napansin ito ng kanyang propesor, si Dr. Santos, na laging istrikto pero makatarungan. Lumapit ito kay Bea matapos ipasa ang mga papel ng lahat ng estudyante. "Bea, halika muna sa opisina ko," utos ni Dr. Santos. Sumunod si Bea, kabado dahil alam niya hindi siya nakapagsagot na maayos. Sa loob ng opisina, tahimik si Dr. Santos habang binubuklat ang exam paper ni Bea. "Alam kong mahirap ang kurso natin, Bea," sabi ni Dr. Santos nang wala pa nakatingin sa kanya. "Pero nakita ko may potensyal ka. Naitatanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka nahihirapan ngayon?" Napatungo si Bea. "Opo, Dok. Hindi ko po maintindihan. Noong high school, madali lang po sa akin ang mga exams. Pero ngayon, parang hindi ko na makayanan. Para bang nag-aalinlangan ako kung kaya ko pa ba ito." "Bea, kung gusto mong maging doktor, kailangan mong harapin ang mga ganitong pagsubok. Hindi laging magiging madali. Tandaan mo, hindi lang talino ang kailangan dito, kundi tibay ng loob. Kung kailangan mo magpahinga, gawin mo. Pero wag mo susukuan ang mga pangarap mo," payo ni Dr. Santos. Tumango si Bea. Alam niyang tama ang kanyang guro. Kahit mahirap, kailangan niya magpatuloy. Lumipas ang ilang buwan at kahit nahihirapan pa rin si Bea, natuto siyang mag-adjust sa kanyang mga gawain sa eskwela. Dito rin niya nakilala ang kanyang naging matalik na kaibigan na si Mira, isang masayahing estudyante na laging positibo ang pananaw sa buhay. "Bakit ang saya mo palagi, Mira?" tanong ni Bea minsan habang sabay silang nag-aaral sa library. "Alam mo, Bea, hindi palagi masaya," sagot ni Mira habang pinipigilan ang isang malungkot na ngiti. "May mga bagay din akong pinagdadaanan, pero pinipili ko lang na ngumiti dahil alam kong hindi ito permanente." Naging malapit ang dalawa sa isa't isa at nagsimula silang magkasama sa mga gawain sa paaralan. Ngunit isang araw, napansin ni Bea na tila may kakaiba kay Mira. Madalas na itong hindi pumapasok at kahit naroon siya, para matamlay ito. "Mira, okay ka lang ba?" tanong ni Bea isang hapon matapos ang klase.
nakita niya si Mira nakaupo sa gilid ng campus, tila walang gana. Bea, kailangan ko sanang sabihin sa'yo. Simula ni Mira, ang boses niya ay nag-aalangan. May sakit ako. Leukemia. Nabigla si Bea. Hindi niya akalain na may pinagdadaanan pala si Mira. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ko gusto na mag-alala ka. Alam ko marami ka rin pinagdadaanan sa medisina. Ayoko maging pabigat. Paliwanag ni Mira, ngumingiti ng pilit. Pero Mira, nagkaibigan tayo. Dapat kasama kita sa ganitong oras. Hindi mo kailangan itago ang sakit mo sa akin. Mariing sagot ni Bea habang kinukuha ang kamay ng kaibigan. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni Bea at Mira. Sa bawat chemotherapy session ni Mira, nandoon si Bea para samahan siya. Sa kabila ng mga pagsusulit, oras sa pag-aaral at mga praktikal na gawain, natuto si Bea kung paano pagsabayin ang pagiging estudyante ng medisina at pagiging mabuting kaibigan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ospital matapos ang isa pang treatment ni Mira, sinabi nito ang isang bagay na hindi makakalimutan ni Bea. Bea, gusto ko makita ka maging doktor balang araw. Sabi ni Mira, mahina ngunit puno ng pag-asa. Alam kong kaya mo. Huwag mo sukuan ang pangarap mo. Okay ba? Para sa akin. Napaluha si Bea. Alam niya ang laban ni Mira sa sakit ay mahirap. Ngunit kahit sa kahinaan ng katawan nito, mas pinipili pa rin niyang bigyan ng inspirasyon si Bea. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Bea na ang pagiging doktor ay hindi lang tungkol sa paggaling ng katawan, kundi tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Nangako siya sa sarili na magiging mas mahusay pa sa pag-aaral, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga tulad ni Mira na nangangailangan ng kanyang tulong. Oo, Mira. Gagawin ko ang lahat para matupad ng pangarap natin. Lumipas sa mga buwan at ang kondisyon ni Mira ay patuloy na lumala. Sa kabila ng chemotherapy at mga gamutan, hindi na tulad ng dati ang kanyang katawan. Mas madalas siyang nanghihina at nawawalan ng gana sa pagkain. Madalas din siyang nawawala sa mga klase at kahit pilit niyang nginitian ang mga kasama niya, nararamdaman na ni Bea ang pagkapagod at lungkot sa mga mata ng kaibigan. Isang gabi matapos ang klase, bumisita si Bea kay Mira sa ospital. Nakita niya ang kaibigan na nakahiga sa kama, tahimik at tila malalim ang iniisip. Nagdala si Bea ng paboritong pagkain ni Mira, umaasa na mabibigyan niya ito ng sigla. Pero nang ilapag niya ang pagkain sa mesa, nakita niya hindi na ito gaya ng dati. Hindi na masigla ang kanyang kaibigan at para bang may gustong sabihin pero hindi kayang ipahayag. Bea, salamat, pero hindi ko na kayang kumain. Mahina at malungkot na sabi ni Mira. Tila walang gana ang kanyang boses, malayo sa dating masiglang kaibigan na kilala ni Bea. Pero Mira, ito ang paborito mo, di ba? Kahit konti lang. Pilit ni Bea, umaasang mabibigyan niya ng konting aliw si Mira. Ngunit isang malalim na buntong hininga lang ang isinagot ni Mira. At sa wakas, nagsalita siya ng mabagal at mahina. Bea, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Natigilan si Bea. Nakita niya ang mga mata ni Mira na puno ng lungkot at pagod. Isang pagod na hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Mira, anong ibig mo sabihin? Umiling si Mira. Tila nagpipigil ang mga luha. Napapagod na ako sa lahat ng ito. Yung mga gamot, yung mga pagod sa chemotherapy, lahat. Parang hindi ko na kaya, Bea. Hindi ko na alam kung saan patungo ito. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Parang hindi naman ako gumagaling. Lalong lumalala lang. Napahawak si Bea sa kamay ng kaibigan. Hindi siya makapagsalita sa una. Alam niya ang sakit ni Mira ay isang mabigat na laban. Pero hindi niya akalain na darating sila sa puntong ganito. Mira, nandito lang ako ha. Huwag mong isipin na mag-isa ka sa laban na to. Kahit gaano kahirap,
Kasama mo ako. Ngumiti si Mira, pero halata sa kanya mga mata ang pagod. Salamat, Bea. Pero minsan kasi, parang wala na akong makitang dahilan para lumaban pa. Gusto ko nang sumuko. Wag, Mira, wag. Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan mo pero huwag kang susuko. Nandiyan ang pamilya mo. Nandito ako. Lalaban pa rin tayo, ha? Sabi ni Bea, ngunit alam niya na sa puso ng kaibigan, ang laban na ito ay mas mabigat pa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Isang linggo pagkatapos ng usapan na iyon, dumating ang mas malalang yugto ng sakit ni Mira. Hindi na siya makapasok sa klase at kailangan manatili sa ospital halos buong araw. Isang umaga, habang abala si Bea sa klase, biglang dumating ang isang tawag mula sa ospital. Tinanong ni Dr. Santos kung pwede bang pumunta agad si Bea dahil may nangyari kay Mira. Nataranta si Bea at agad na tumakbo papunta sa ospital. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang mga nurse at doktor na nagmamadaling pumapasok sa kwarto ni Mira. May narinig siyang usap-usapan tungkol sa pagkakaroon ng sudden collapse dahil sa matinding panghihina ng katawan. Habang nasa labas ng silid, nanginginig si Bea. Takot sa kung ano maaaring mangyari sa kanyang kaibigan. Mira, kaya mo yan. Bulong niya sa sarili, umaasa maririnig siya ng kanyang kaibigan kahit sa loob. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Dr. Santos mula sa kwarto at sinalubong si Bea. Bea, stable na si Mira. Na-revive na namin siya. Pero kailangan niya magpahinga na mas matagal. Napaupo si Bea sa isang upuan sa labas ng kwarto. Pilit inaayos ang kanyang paghinga. Hindi niya mapigil ang bumuhos ang luha. Ngunit kasabay nito ang muling pagtibay na loob na hindi niya iiwan si Mira sa laban na ito. Nang bumalik siya sa kwarto, nakita niyang gising na si Mira, ngunit halatang pagod. Bea. Mahina niyang sambit, pinipilit ang isang ngiti. Niyakap ni Bea ang kaibigan. Nandito lang ako, Mira. Hindi kita iiwan. Simula noong araw na iyon, mas lalo pang naging malapit si Bea kay Mira. Sa bawat chemotherapy session, sa bawat mahirap na araw, nandoon si Bea. Alam niya hindi na madali ang laban, ngunit buo ang kanyang loob na sasamahan niya si Mira sa bawat hakbang, kahit gaano kahirap. Lumipas ang ilang buwan at habang mas lumalala ang kalagayan ni Mira, dumating ang panahon na kailangan niya gumawa ng isang mabigat na desisyon. Halos araw-araw siyang bumabalik sa ospital para sa chemotherapy at iba't ibang gamutan. Ngunit tila hindi na rin nakakatulong ang mga ito. Nakikita ni Bea kung gaano nahihirapan ng kaibigan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalala ang pagod at sakit ni Mira. Isang araw, habang nag-uusap sila sa ospital, tahimik lang si Mira habang nakatingin sa bintana. Si Bea, na halos araw-araw na siyang dinadalaw, ay nagulat na magsalita si Mira ng seryoso. Bea, kailangan ko nang itigil ang chemotherapy. Biglang sabi ni Mira na halos walang emosyon ang boses. Natigilan si Bea, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Anong ibig mo sabihin, Mira? Tumingin si Mira sa kanya at sa likod ng mga mata nito ay ang matinding pagod at pagtanggap sa isang bagay na hindi maiiwasan. Ayoko na, Bea. Sawa na ako sa lahat ng ito. Sa mga gamot, sa mga injections, sa pagduduwal araw-araw. Lahat ng ito. Ayoko na. Hindi makapagsalita si Bea. Alam niyang pagod na si Mira, pero hindi niya inaasahan na aabot ito sa puntong tatanggihan na ng kaibigan ang paggamot. Pero Mira, paano ka gagaling kung titigil ka? Kailangan mo pa ring lumaban. Umiling si Mira, pinipilit ang umiti. Bea, matagal ko na pinag-iisipan ito. Hindi ito basta desisyon lang na ginawa ko dahil sa pagod ako. Pero naisip ko, gusto ko na lang mag-enjoy sa natitirang oras ko. Kung meron pa. Gusto ko na lang hindi palagi masakit ang katawan ko. Gusto ko lang maging masaya kahit papaano. Pero
Hindi ba dapat subukan pa rin natin? Hindi ba't may pag-asa pa? Lumambot ang boses ni Bea na tila nagmamakaawa na huwag sumuko ang kaibigan. Tumingin si Mira kay Bea at sa mga mata niya ay may lungkot na malalim, ngunit kasama rin ang pagtanggap. Bea, minsan ang pinakamalaking tapang ay ang pagtanggap na hindi lahat ng laban ay kailangan ipanalo. Minsan, ang kailangan ko na lang ay kapayapaan. Napaluha si Bea sa mga salitang iyon. Alam niya hindi madaling bitawan ang laban. Ngunit sa puso niya, naiintindihan niya ang damdamin ni Mira. Pinigilan niya magsalita. Alam niya hindi ang oras para ipilit ang sarili niyang damdamin. Kailangan niya igala ang desisyon ng kaibigan. Lumipas sa mga araw matapos ang desisyong iyon at mas naging tahimik ang mundo ni Mira. Hindi na siya nagkikimotherapy at pinili niya manatili sa bahay kasama ang kanyang pamilya. Dinadalaw siya ni Bea araw-araw at sa kabila ng matinding panghihina ni Mira, pilit niya ipinapakita kay Bea na masaya siya sa kanyang desisyon. Isang hapon, habang nakahiga sila sa kama ni Mira, tahimik lang sila nag-uusap tungkol sa mga alaala nila noong mas malakas pa si Mira. Naalala mo ba, noong palagi tayo nagbabasa sa library nang walang tigil? Tanong ni Bea na pilit pinapasaya ang usapan. Ngumiti si Mira. Oo nga, lagi ako nahuhuli ng librarian dahil masyado ako malakas tumawa. Natawa silang dalawa. Kahit mahina ang tawa ni Mira, dama ang bigat ng mga alaala. Pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan, humugot ang malalim na hininga si Mira. Bea, may gusto sana akong ipakita sa'yo. Bumangon si Mira mula sa kama, kumuha ng maliit na journal mula sa isang kahon sa tabi ng kama at iniabot ito kay Bea. Ito ang journal ko. Lahat ng pangarap ko, lahat ng mga plano ko sa buhay, nandyan. Binuklat ni Bea ang journal at doon niya nakita ang mga simpleng pangarap ni Mira. Mga lugar na gusto niyang puntahan, mga bagay na gusto niyang matutunan, at mga plano niya sa kanyang hinaharap. Isa sa mga pangarap ni Mira ang maging doktor, kagaya ni Bea. Ngunit sa huling pahina ng journal, may nakasulat na bagay na nagpaiyak kay Bea. Gusto ko, kahit wala na ako, maalala ko bilang isang masayahin at palaban. Pero higit sa lahat, gusto ko matupad ni Bea ang lahat ng pangarap niya para sa sarili niya. Siya ang doktor na hindi ko kaya maging. Hindi napigilan ni Bea ang luha. Napayakap siya na mahigpit kay Mira. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Mira, gagawin ko. Pangako ko. Magiging doktor ako para sa'yo. Ngumiti si Mira, bagamat mahina. Alam kong kaya mo, Bea. Nandito lang ako palagi. Ang sandaling iyon ang naging simula ng pagtanggap ni Bea sa desisyon ni Mira. Hindi man niya magagawang labanan ng sakit ng kaibigan, ngunit alam niyang kaya niyang ipagpatuloy ang laban. Para sa pangarap ni Mira at para sa mga tao na tulad niya. Lumipas pa ang mga linggo at dumating na ang pinakamasakit na araw para kay Bea. Alam niyang papalapit na ang oras ni Mira at sa kabila ng lahat ng paghahanda niya sa kanyang puso, hindi pa rin niya lubos maisip kung paano siya magiging handa sa pagkawala ng pinakamatalik niyang kaibigan. Isang gabi, tumawag ang ina ni Mira kay Bea. Bea, maaari ka bang pumunta dito sa ospital? Mahina na si Mira. Baka hindi na magtagal. Hindi maipaliwanag ni Bea ang naramdamang bigat sa dibdib niya. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital, kinabahan sa pagdating ng araw na ito. Pagdating niya, nakita niya ang mga magulang ni Mira na nakatayo sa labas ng kwarto. Parehong tahimik at puno ng lungkot. Pinuksan ni Bea ang pinto at sa loob ng silid naroon si Mira, nakahiga sa kama. Tila walang sakit sa muka, ngunit mahina na ang katawan. Hindi na siya makapagsalita, ngunit gumiti siya na makita si Bea. Lumapit si Bea, inaabot ang kamay ng kaibigan at naupo sa tabi ng kama. Nandito ako, Mira. Bulong niya, pilit pinipigil ang umiyak.
Hindi kita iiwan. Mahina, ngunit ramdam ni Bea ang banayad na pisil ni Mira sa kanyang kamay. Hindi na kailangan ng salita. Alam na nilang pareho ay lahat ng emosyon sa sandaling iyon. Alam ni Bea na ito na ang huling pagkakataon nilang magkasama. Sa mga oras na iyon, walang ibang tunog kundi ang marahang paghinga ni Mira at ang tibok ng puso ni Bea na tila humahabol sa bawat segundo. Hindi na kayang magsalita ni Mira, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang mga mata na nakatingin kay Bea. Tila gustong tiyaking nandyan siya hanggang sa huling sandali. Tahimik na tumulo ang luha ni Bea habang hawak-hawak pa rin ang kamay ng kaibigan. Alam mo, Mira, gagawin ko ang lahat ng pangarap mo para sa akin. Sabi ni Bea ng marahang tinig. Magiging doktor ako, gaya ng gusto mo. Ipagpapatuloy ko ang laban natin. Ngumiti si Mira, isang mahina ngunit puno ng pagmamahal ng ngiti. Hindi man makapagsalita, alam ni Bea na naintindihan ng kaibigan ang kanyang pangako. At sa sandaling iyon, marahan na bumagsak ang mga mata ni Mira, tila payapa na at handa na sa pagpanaw. Goodbye, Mira. Bulong ni Bea, tuluyan ng pinayagan ng mga luha na bumuhos. Hawak pa rin niya malamig ng kamay ng kaibigan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagkawala na hindi niya kayang itago. Nang pumasok ang mga doktor upang kumpirmahin ang pagpanaw ni Mira, tahimik na lang si Bea. Nakaupo pa rin sa tabi ng kama. Hawak-hawak ang kamay ng kaibigan. Alam niya ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay ay natapos na. Ngunit alam din niyang ito ang magiging inspirasyon ng kanyang hinaharap. Sa mga sumunod na araw, ginanap ang libing ni Mira. Isang payak at tahimik na seremonya kung saan dumalo ang pamilya, malalapit na kaibigan at si Bea na nasa unahan. Hawak ang journal ni Mira. Habang nilalagak ang kabaong sa ilalim ng lupa, hinawakan ni Bea ang journal at ibinulong ang pangako niya sa kaibigan. Mira, ipagpapatuloy ko ang laban mo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng itinuro mo sa akin. Bulong ni Bea, puno ng kalungkutan, ngunit may tibay sa puso. At sa sandaling iyon, alam ni Bea na hindi natapos ang kwento ni Mira sa kanyang pagpanaw. Sa halip, ito ang simula ng bagong misyon ni Bea, ang maging isang doktor. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga taong tulad ni Mira na pinili ang kapayapaan sa gitna ng sakit. Sa araw ng libing ni Mira, bumuhos ang luha mula sa mga mata ng kaibigan, pamilya, at lahat na nakasama niya sa kanyang maikli ngunit makabuluhang buhay. Si Bea na nasa harapan ay tahimik lamang na nakatayo. Hawak ang journal ni Mira, isang alaala na lahat ng pangarap at plano ng kaibigan na hindi na matutupad. Sa kanyang puso, mabigat ang kalungkutan, ngunit buong ang pangako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para tuparin ang mga pangarap ni Mira. Pagkatapos ng seremonya, habang naghahanda na ang lahat na magpaalam, napansin ni Bea ang isang lalaking nakatayo sa likuran ng mga tao. Tila hindi kilala ng karamihan. Matangkad, may maamong muka, ngunit baka sa kanyang mga mata ang bigat na pagkawala. Si Jonathan, ang pinsan ni Mira mula sa ibang bansa. Narinig na ni Bea ang pangalan ni Jonathan mula sa mga kwento ni Mira. Ngunit ngayon pa lamang niya ito personal na makikita. Lumapit si Jonathan kay Bea pagkatapos ng seremonya. Ikaw si Bea, di ba? Mahinang tanong niya. Tumango si Bea, pinipilit ang ngiti sa kabila ng kanyang nararamdaman. Oo, ako nga. At ikaw si Jonathan, ang madalas ikwento ni Mira. Napangiti si Jonathan na marinig ang pangalan ni Mira. Oo, madalas niyang ikwento ka sa mga sulat niya. Palagi niyang sinasabi kung gaano ka kabait at kung gaano kanya kamahal bilang kaibigan. Nakatitig lang si Bea, pilit pinipigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya inasahang magiging ganito ang kanilang unang pagkikita sa harap ng huling paalam kay Mira. Hindi ko alam kung paano ko siya may papaliwanag.
Ang sakit ng pagkawala niya. Pero parang hindi ko pa rin tanggap. Tahimik lang si Jonathan at naramdaman ni Bea na pareho silang nabibigatan ng mga emosyon. Sa kabila ng kanilang tahimik na pag-uusap, naramdaman ni Bea na si Jonathan ay hindi lamang isang pinsan. Siya rin ay nawalan ng isang mahal sa buhay na napakalapit sa kanya. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng libing, muling bumalik si Bea sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit kahit gaano niya subukan, nararamdaman niya hindi na pareho ang lahat. Nawalan siya ng pinakamatalik niyang kaibigan at tila wala ng saysay ang bawat araw. Isang araw, habang nasa ospital si Bea para sa kanyang duty, nagulat siya na makita si Jonathan na naghihintay sa labas. Mukhang may gustong sabihin si Jonathan, ngunit tila nag-aalinlangan. "Jonathan? Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Bea, medyo nagtataka. "Bea, may gusto sana akong sabihin." Simula ni Jonathan na tila kabado. "Pasensya ka na kung parang malamig ako noong araw ng libing ni Mira. Hindi ko lang talaga alam kung paano magpakita ng emosyon. Para bang nawalan ako ng lahat." Natahimik si Bea na pagtanto niya na si Jonathan ay tulad din niya. Nangangapa at hindi alam kung paano haharapin ang sakit ng pagkawala. "Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Jonathan. Pareho tayong nasasaktan. Lahat tayo. May paraan ng pagdadalamhati." Nagpatuloy si Jonathan, tila nahihirapan magpaliwanag. "Hindi lang ako sanay na ipakita ang nararamdaman ko. Pero gusto kong malaman mo na mahal ko si Mira. Kahit hindi ko palagi nasasabi o napapakita, isa siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko." "Alam ko, Jonathan." Malumanay na sagot ni Bea. "Palagi kanyang ikinukwento sa akin. Sabi niya, ikaw ang pinakamatatag niyang kaibigan at pamilya, kahit na malayo ka." Nakita ni Bea ang mga luhang pilit pinipigilan ni Jonathan. Hindi niya inasahan na ang malamig na imahe ng lalaki ay tinatago lamang ang mas malalim na sakit at trauma. Unti-unting bumakas si Jonathan sa kanya at sa kabila ng bigat ng usapan, nagsisimula silang magkaunawaan. "Ito ang una kong pagkakataon na mawala ang isang taong sobrang mahal ko," sabi ni Jonathan. "At parang hindi ko alam kung paano ako babangon." Tumayo si Bea sa tabi ni Jonathan at sa sandaling iyon, naramdaman nilang pareho silang hindi nag-iisa sa sakit ng pagkawala. "Hindi ka nag-iisa, Jonathan. Andito ako. Alam kong mahirap, pero magkasama nating haharapin ang lahat ng to." Mula sa pagkakataong iyon, mas lumalim ang pagkakaibigan ni Bea at Jonathan. Nagsimula silang magtulungan sa pag-alala kay Mira, hindi lamang sa mga alaala, kundi pati na rin sa pagtupad ng mga pangarap ng kanilang kaibigan. Lumipas pa ang ilang linggo mula nang mailibing si Mira, ngunit sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatili pa rin ang bigat ng pagkawala sa puso ng Bea at Jonathan. Madalas silang mag-usap at magkasamang inaalala ang kanilang mahal na kaibigan. Isang araw, habang nagkakape sila sa isang tahimik na lugar malapit sa ospital, nag-usap sila tungkol sa mga plano ni Mira na hindi na natupad. "Alam mo, palagi nababanggit ni Mira na gusto niya magtayo ng isang foundation para sa mga batang may malubhang sakit." Simula ni Jonathan na may kaunting lungkot sa kanyang boses. Sinabi niya sa mga sulat niya na gusto niya magbigay ng pag-asa sa mga batang walang masyadong oportunidad sa buhay. Tumango si Bea, hawak ang tasa ng kape at naalala ang huling sandali nila ni Mira. "Oo, nabanggit niya rin yun sa akin. Sabi niya, gusto niyang tulungan ang mga batang dumaranas ng parehong sakit na tulad ng sa kanya para hindi na nila maranasan ang hirap na dinanas niya." Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali, nagmumuni-muni sa mga pangarap ni Mira. Pero napansin ni Bea na tila may gustong sabihin si Jonathan na hindi pa niya nailalabas. "Jonathan, may gusto ka bang sabihin? Para may bumabagabag sa'yo."
Tanong ni Bea, mababakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Jonathan bago nagsalita. Bea, may isang bagay akong hindi pa sinasabi sa'yo. May kapatid ako, si Jessa. Siya ay may parehong sakit tulad ng kay Mira. Leukemia. Napatigil si Bea, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? May kapatid ka? Bakit hindi mo ito nabanggit noon? Ngumiti ng bahagya si Jonathan, tila puno ng kalungkutan at bigat ng alaala. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan, Bea. Si Jessa ay nasa ibang bansa para magpagamot. Mas bata siya kay Mira at nalaman naming may leukemia siya noong halos 1 taon pa lang mula nang malaman ni Mira na may sakit siya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Bea ang bigat ng sitwasyon ni Jonathan. Hindi lang siya nawalan ng isang mahal na pinsan, kundi kasalukuyan pa niyang hinaharap ang posibilidad ng pagkawala ng kanyang kapatid. Kaya pala sobrang bigat ang nararamdaman mo tungkol kay Mira. Oo, sagot ni Jonathan, pilit pinipigilan ang pagluha. Si Mira, siya ang una kong pinagkukuhanan ng lakas para kay Jessa. Palagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko dapat sukuan ang kapatid ko. Pero ngayon, wala na si Mira. At natatakot ako mawala rin si Jessa. Tahimik lang si Bea, nakikinig habang bumubukas si Jonathan sa kanya. Naiintindihan niya na hindi lamang ang sakit ni Mira ang bumabagabag sa pinsan nito, kundi pati ang bigat ng kanyang sariling personal na laban. Kaya hindi ako lagi nakakapagpakita ng emosyon. Dagdag pa ni Jonathan. Pakiramdam ko kasi, kailangan ko maging matatag para kay Jessa. Pero kapag mag-isa na lang ako, hindi ko rin alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng to. Napaiyak si Bea sa mga salitang iyon. Alam niya ang hirap ng pagkawala. Ngunit ngayon ay mas lalong naramdaman niya ang bigat na pasa ni Jonathan. Isang laban para sa buhay ng kanyang kapatid at isang laban upang hindi mawala ang natitirang pag-asa. Jonathan, simula ni Bea, pinipilit bumalik ang lakas ng loob. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban na yan. Nandito ako at tutulungan kita sa lahat ng kaya ko. Gaya ng sinabi ni Mira, hindi natin dapat sukuan ang mga taong mahal natin. Ngumiti si Jonathan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Mira, tila nakahanap ng konting kapayapaan sa kanyang puso. Salamat, Bea. Alam kong kasama ko si Mira sa laban na to. At salamat sa iyo. Hindi ko kayang harapin to ng mag-isa. Habang mas lumalalim ang kanilang pag-uusap, ibinukas ni Jonathan kay Bea ang mga sulat na ipinadala ni Mira sa kanya noong nasa ibang bansa siya. Nakita ni Bea ang mga plano at pangarap ni Mira na ipagpatuloy ang laban para sa mga batang may sakit. Nandoon ang mga ideya tungkol sa pagbuo ng isang organisasyon na magbibigay ng tulong at suporta. At nakita ni Bea na ito ang nais ni Mira na ipagpatuloy nila. Alam mo, Bea, sabi ni Jonathan habang tinitingnan ang mga sulat. Siguro, ito ang gusto ni Mira, na tayo magpatuloy ng mga plano niya. At sa pamamagitan nito, at tutulungan din natin si Jessa at ang iba pang mga batang may sakit na katulad nila. Tumango si Bea na ngayon ay mas buo na ang loob. Oo, Jonathan, gawin natin ito para kay Mira, para kay Jessa at para sa lahat ng mga bata na nangangailangan ng tulong. Hindi lang ito laban para sa kanila, kundi para rin sa mga pangarap na iniwan ni Mira. At mula sa sandaling iyon, nagsimula sila magplano, kasama ang bawat hakbang na iniwan ni Mira sa kanyang mga sulat. Alam nilang hindi magiging madali, ngunit sa kanilang puso, dala nila ang pangarap ni Mira at ang pagmamahal na iniwan niya para sa kanila. Sa kanilang unang medical mission para sa bagong tayong foundation na alay kay Mira, masigla ang lahat ng volunteers, kasama sina Bea at Jonathan. Nasa isang liblib na baryo sila kung saan maraming bata at matatanda ang nangangailangan ng serbisyong medikal.
Abala si Bea sa pagtulong sa mga pasyente, tinitingnan ang mga vital signs ng mga bata at nagpapaliwanag sa mga magulang at nagbibigay ng gabay sa iba pang volunteers. Habang tinutulungan ni Bea ang isang matandang pasyente na may mataas na lagnat, hindi niya napansin ang mga lumang kagamitan sa isang sulok ng silid. Isang kalawangin at mabigat na bakal ang nakapatong sa taas ng isang shelf. Tila hindi matatag ang pagkakalagay. Walang kamalay-malay si Bea na unti-unti na itong gumagalaw at anumang oras ay maaaring bumagsak. Si Jonathan na nasa kabilang bahagi ng silid at nag-aasikaso ng mga gamit, napansin ang paggalaw ng shelf. Kitang-kita niya ang bakal na tila babagsak kay Bea. "Bea! Tumabi ka!" Sigaw ni Jonathan habang mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ni Bea. Hindi pa natatapos ang babala, biglang bumagsak ang bakal mula sa itaas. Sa bilis ng galaw ni Jonathan, nahatak niya si Bea palayo bago pa tumama ang bakal sa kanyang direksyon. Pareho silang bumagsak sa sahig, ngunit ligtas mula sa kapahamakan. Tumigil ang lahat sa kanilang paligid. Nanginginig pa rin si Bea na payakap siya kay Jonathan na hinahabol ang kanyang hininga. "Jonathan, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka..." Hindi na natapos ni Bea ang sasabihin. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Si Jonathan naman, hawak pa rin ang kamay ni Bea at nakatitig ito sa kanya. "Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo, Bea. Hinding-hindi." Doon nagsimulang magkalapit ang damdamin nilang dalawa. Sa pagkilos na iyon, naramdaman ni Bea ang sinseridad at pagmamalasakit ni Jonathan. At simula noon, hindi na niya maitatanggi ang mas malalim na damdamin na nagsisimula na ring umusbong sa kanya. Lumipas sa mga buwan mula na magsimula ang foundation at nakatanggap sila ng malaking donasyon mula sa isang kilalang negosyante. Ngunit bigla na lang, isang gabi, tumawag ang kanilang abogado na may mabigat na balita. Ang malaking donasyon ay kinu-question dahil sa legal na issue ng donante at posibleng ilagay nito sa peligro ang buong operasyon ng foundation. Nasa opisina si Bea kasama si Jonathan at ang ilang miyembro ng team nang dumating ang balita. Halata sa mukha ni Jonathan ang pag-aalala, habang si Bea naman ay sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. "Jonathan, kailangan nating harapin ito. Makikipag-usap ako sa abogado at titignan natin ang mga options natin. Huwag kang mag-alala. Malalampasan natin to." Sabi ni Bea, sinusubukang magpakita ng tapang kahit ramdam na ramdam ang kaba sa dibdib. Ngunit habang tumatagal ang gabi, lumala ang sitwasyon. Dumating ang ulat na ang donasyon ay maaaring makansela at maaaring ipasara ang foundation. Si Jonathan, natahimik na lang sa isang sulok, biglang bumigay. "Hindi ko kaya ito, Bea." Bulong niya, hawak ang kanyang noo. Lumapit si Bea sa kanya, nagtataka. "Jonathan, bakit? May paraan tayo. Hindi pa tapos ang lahat." Bumangon si Jonathan at nagsimulang maglakad pabalik-balik sa silid. "Hindi lang ito tungkol sa foundation, Bea. Lahat ng ito, lahat ng ginawa ko, para ito kay Mira. Ayokong bumagsak ang foundation dahil pakiramdam ko, kapag nangyari iyon, parang nawala na rin ang lahat ng naiwan niya sa atin at hindi ko kaya mawala pa si Jessa." Umiyak siya ng tahimik at sa mga sandaling iyon, nawala ang kanyang pagkontrol sa emosyon. Lumapit si Bea at marahang hinawakan ang balikat ni Jonathan. "Jonathan, hindi mo kailangan mag-isa sa laban na ito. Magkasama nating haharapin ang mga problema, gaya ng ipinangako natin kay Mira." Biglaan tumingin si Jonathan kay Bea. May luhang umaagos sa kanyang mga mata. "Bea, hindi lang ito ang pinoproblema ko. Alam kong kailangan kong sabihin ito." Huminga siya ng malalim. "Mahal kita, Bea. Matagal ko nang nararamdaman to. Pero natatakot akong sabihin dahil baka mawala pa ang natitirang relasyon natin." Napatigil si Bea sa mga sinabi ni Jonathan. Hindi inaasahan ang biglaang pag-amin. Ngunit sa halip na magsalita agad, naramdaman niya ang tibok ng puso niya
na tila sumang-ayon sa damdamin ni Jonathan. Niyakap niya si Jonathan na mahigpit na para bang ito na ang tamang sagot sa kanilang nararamdaman. Mahal din kita, Jonathan. Mahina niyang sabi. At hindi kita iiwan kahit ano pa ang mangyari. Sa gitna ng krisis, natagpuan nilang isang bagay na mas matatag kaysa anumang pagsubok. Ang pagmamahal nila sa isa't isa na magiging gabay nila sa bawat pagsubok na darating pa. Pagkatapos sa maraming linggo ng pagpaplano at pagsasaayos ng foundation, sa wakas ay dumating na rin ang araw kung saan makikilala ni Bea ang batang si Jessa, ang nakababatang kapatid ni Jonathan na matagal na nagpapagamot sa ibang bansa. Pinakilala ni Jonathan si Bea kay Jessa sa isang tahimik na ospital kung saan nananatili ang bata habang patuloy siyang sumasailalim sa kanyang gamutan. Jessa, gusto kong ipakilala sa iyo si Bea. Sabi ni Jonathan na mingiti habang dahan-dahang lumapit sila sa kama ng kapatid. Nakangiti si Bea, pilit pinapakalma ang kanyang sarili dahil alam niyang espesyal na tao si Jessa sa buhay ni Jonathan. Lumapit siya sa bata, dala ang maliit na box na paboritong laruan ni Jessa na ipinadala ni Jonathan mula sa ibang bansa. Hi Jessa, ako si Bea. Kaibigan ako ni Kuya Jonathan at ni Mira. Tahimik na nakatingin lamang si Jessa kay Bea na para bang nagtataka at may hinahanap na sagot sa kanyang isipan. Hindi niya agad tinanggap ang laruan. Bagkus, tila nagtataka siyang tinitigan si Bea mula ulo hanggang paa. Tila may hinahanap na koneksyon sa kanyang alaala. Nagtaka si Bea sa reaksyon ni Jessa, ngunit sinubukan niya maging kalmado at malumanay. Gusto mo bang laruin ko ang dala ko para sa'yo? Tanong niya habang binubuksan ang kahon. Ipinakita kay Jessa ang paborito nitong manika. Ngunit sa halip na magtuwa o magpakita ng interes, biglang nagsalita si Jessa nang mababa ang boses. Bakit po parang kilala kita? Napatigil si Bea, nagulat sa tanong ng bata. Si Jonathan na nasa gilid ng kama, nagkaroon din ng bahagyang pag-aalala. Ano ang ibig mo sabihin, Jessa? Tanong ni Jonathan habang nakatingin din kay Bea na tila nagtatanong kung ano ang nasa isip ng kapatid. Parang nakita ko na po kayo dati. Sabi ni Jessa, hindi pa rin naaalis ang tingin kay Bea. May naalala po ako. May katulong po kami dati na nag-aalaga sa akin. Siya po ba yun? Nagulat si Bea sa tanong ni Jessa. Hindi niya alam kung paano siya sasagot. Hindi ko pa siguro siya kilala. Pero ano bang naaalala mo tungkol sa kanya? Tanong ni Bea, pilit tinuhubog ang kanyang tono na puno ng malasakit. Yung yaya po namin. Sagot ni Jessa habang iniisip na mabuti ang mga alaala. Lagi niya akong pinapalitan ng damit. Lagi nandyan siya kapag may lagnat ako. Pero umalis po siya. Hindi na siya bumalik. Nanatili si Bea sa kanyang pwesto. Ramdam ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata. Para bang may kaunting lungkot at tanong si Jessa na hindi pa nasasagot. Si Jonathan naman ay tahimik lamang. Alam niyang may mga bagay na hindi pa nasasabi ni Jessa tungkol sa kanilang yaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bea ang koneksyon kay Jessa. Hindi dahil sa pisikal na pagkakahawig o alaala, kundi sa pakiramdam na isang bata na nawala ng isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Katulad ng pakiramdam niya sa pagkawala ni Mira. Lumuhod si Bea sa tabi ng kama ni Jessa. Hinawakan ang malambot na kamay ng bata. Jessa, hindi ko siya kilala, pero nandito ako para tulungan ka at alagaan ka. Kung ano man ang gusto mong itanong o sabihin, palagi ako nandito para sa'yo. Tahimik si Jessa, ngunit unti-unti siyang umiti. Tila nahanap niya ang kapayapaan sa mga salitang iyon ni Bea. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumanggap siya ng tulong mula kay Bea. Inabot niya ang laruan na ibinigay nito at marahang binitiwan ang kaunting ngiti. Hindi ko pa rin po maalala lahat, sabi ni Jessa, ngunit ngayon ay mas kalmado na. Pero salamat Ate Bea.
Si Jonathan na nakatayo lamang sa tabi nila ay napangiti rin. Sa mga simpleng sandaling iyon, naramdaman niyang si Bea ay hindi lamang magiging bahagi ng kanilang foundation. Magiging mahalaga rin ito sa kanilang pamilya, lalo na sa kapatid niyang si Jessa. Sa bawat hakbang, tila mas lumalalim ang koneksyon nila, hindi lamang sa kanilang misyon, kundi sa kanilang puso. Matapos ang unang pagkikita ni Bea at Jessa, tahimik na nag-uusap sina Bea at Jonathan sa labas ng ospital habang nagpapahinga si Jessa sa loob ng kanyang kwarto. Hindi maalis ni Bea ang isip sa mga sinabi ni Jessa tungkol sa yaya nito. Kitang-kita niya kung paano naging malalim ang alaala ng yaya kay Jessa at tila may lungkot na nakaukit sa mga mata ng bata sa tuwing naaalala nito ang pagkawala ng taong nag-alaga sa kanya. Jonathan, simula ni Bea habang nakaupo sila sa hardin ng hospital. Yung yaya na sinasabi ni Jessa, sino ba siya? Parang ang lalim ng koneksyon nila. Huminga ng malalim si Jonathan bago sumagot. Tila nag-iipon ng lakas ng loob na balikan ng isang bahagi ng kanilang nakaraan. Siya ang paboritong yaya ni Jessa. Noong bata pa siya. Yaya Mina ang tawag namin sa kanya. Nagtataka si Bea. Paborito ni Jessa? Mukhang malaki ang naiwang impact ni Yaya Mina sa kanya. Oo, sagot ni Jonathan habang tumitig sa malayo. Tila binabalikan ang mga alaala. Si Yaya Mina, ang nag-alaga kay Jessa mula pagkabata. Siya ang kasama ni Jessa sa halos lahat, mula sa pagpapakain, pag-aaral maglakad, hanggang sa mga simpleng bagay tulad ng pagtulog at paglalaro. Lahat ng atensyon ni Jessa nakatuon kay Yaya Mina. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya umalis? Tanong ni Bea, nagiging mas interesado sa kwento. Bigla na lang siyang umalis. Tugon ni Jonathan at mababakas na lungkot sa kanyang mga mata. Nagkaroon daw ng malalang problema sa pamilya niya sa probinsya. Namatay ang asawa niya at kailangan bumalik siya roon para alagaan ang mga anak niyang naiwan. Hindi na siya bumalik matapos noon. Napakunot ang noon ni Bea. Hindi ba siya nagpaalam kay Jessa? Hindi ba kayo nagkaroon ng pagkakataong makausap siya bago siya umalis? Umiling si Jonathan. Nagpaalam siya, pero hindi kay Jessa. Hindi namin naisip na magiging ganoon kalaki ang epekto nito sa bata. Bata pa si Jessa noon, kaya akala namin mabilis siyang makakalimot. Pero mali kami. Hindi namin alam na napakalalim na pala ng koneksyon ni Jessa kay Yaya Mina. Nakaramdam si Bea ng bigat sa puso. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon ni Jessa na makita ako. Naalala niya si Yaya Mina dahil siguro may pagkakahawig kami o dahil pareho nag-aalaga sa kanya. Tumingin si Jonathan kay Bea, puno ng pag-unawa. Siguro nga Bea, pero alam kong iba ka. Hindi lang dahil sa alaala ni Yaya Mina, kundi dahil ikaw mismo ay may malasakit kay Jessa. Hindi lahat ng tao ay may ganoong klase ng puso. Ngumiti si Bea na bahagya, ngunit hindi niya mapigil ang mag-isip tungkol kay Jessa. Kaya ba sobrang hirap para kay Jessa ang pagkawala ni Mira? Pakiramdam niya, lagi siya nawawalan ng mga taong mahalaga sa kanya. Tumango si Jonathan at sa sandaling iyon, ramdam ni Bea ang bigat ng mga pinagdaanan ni Jessa. Ang pagiging bata at paulit-ulit na nawawalan ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Mula kay Yaya Mina hanggang sa pagkawala ni Mira. Tila palagi nagiging bahagi ng buhay ni Jessa ang kalungkutan ng pag-iwan. Jonathan, sambit ni Bea na puno ng determinasyon. Tutulungan ko si Jessa na bumangon. Hindi ko siya pababayaan. Lalo na ngayon na marami na siyang pinagdaanan. Hindi ko papayagan na maramdaman niyang nag-iisa siya. Lumambot ang mga mata ni Jonathan habang nakatingin kay Bea. Salamat Bea. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito. Pero alam kong kayang-kaya mo. At alam kong si Jessa, kahit bata pa siya, nararamdaman niya niyang espesyal ka sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Bea na hindi lang siya narito
para tulungan ang pamilya ni na Jonathan at Mira sa kanilang foundation. Narito siya upang maging bahagi ng buhay ng isang batang nawala ng maraming mahal sa buhay, upang maging bagong ilaw para kay Jessa. Sa araw ng graduation ni Bea, ang paligid ay puno ng kasiyahan. Suot niya ang kanyang toga at kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Pinaghahandaan nila ang isa sa pinakamalaking araw ng kanyang buhay. Matagal na pangarap ni Bea ang maging isang doktor, at sa wakas, natupad na rin ito. Lahat ng kanyang paghihirap mula sa mga mahirap na pagsusulit hanggang sa mga emosyonal na pagsubok ay nagdulot ng tagumpay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya ng araw na iyon, isang mabigat na balita ang bumungad kay Bea. Habang abala siya sa pagsabit ng medalya at pagbibigay pugay sa mga guro, biglang nagring ang kanyang telepono. Tumawag si Jonathan at ang tono ng kanyang boses ay hindi mapagkakailang, puno ng lungkot. "Bea, may kailangan ka malaman." Mahina niyang sabi, halos pabulong. Ramdam ni Bea ang tensyon at parang biglang bumagal ang kanyang paligid. Sinabi ng mga doktor, tinaningan na si Jessa ng 2 buwan. Parang tumigil ang mundo ni Bea. Hindi niya alam kung anong sasabihin o kung paano sasagutin si Jonathan. Ang kasiyahang nararamdaman niya kanina lamang ay napalitan ng matinding kirot sa puso. Lahat ng pagsasaya at ngiti ay parang nawala sa isang iglap. Hindi niya inasahan na sa araw ng kanyang pinakaaasam na graduation, matatanggap niya ang isang balitang ganito kabigat. "Jonathan." Bigkas ni Bea, ngunit wala siyang mahanap na tamang salita. Paano? Paano mo ito nalaman?" "Nasa ospital ako ngayon." Mahinang tugon ni Jonathan, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. "Kakakausap ko na sa doktor. Sinabi nilang wala na raw magagawa. Maliban sa pagbigay ng comfort kay Jessa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, Bea." Sa mga sandaling iyon, alam ni Bea na hindi lamang si Jessa ay nangangailangan ng suporta, kundi pati si Jonathan, ang kaibigan niya na dumaan na sa matinding emosyonal na pagsubok matapos ang pagkawala ni Mira. Ngayon ay kailangan muling harapin ang posibilidad ng isa pang malupit na pagkawala. Habang ang mga tao sa paligid ni Bea ay patuloy na nagdiriwang, parang nawalan ng kulay ang lahat ng iyon para sa kanya. Alam niya mga susunod na araw ay magiging mas mahirap, hindi lang para kay Jessa, kundi para kay Jonathan at sa buong pamilya nila. "Jonathan, pupunta ko dyan agad." Mariing sabi ni Bea, may kasamang determinasyon. "Hindi kita pababayaan. Nandito ako at haharapin natin to na magkasama." Lumambot ang boses ni Jonathan. "Salamat, Bea. Kailangan kita ngayon, higit kailanman." Sa kabila ng kasiyahan ng araw na iyon, ang bigat ng balitang natanggap ni Bea ay nagsibing paalala na ang buhay ay hindi laging patas, at ang mga masasayang sandali ay maaaring biglaan madungisan ng sakit at pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niya mas kailangan maging matatag, hindi lang para kay Jessa, kundi para kay Jonathan, ang lalaking pinakamahalaga sa kanyang buhay. Habang nakatayo siya sa harap ng kanyang mga kaibigan at pamilya, tinanong ni Bea ang sarili kung paano niya haharapin ang paparating na mga araw. Ngunit isa lang ang sigurado niya, sa kabila ng lahat ng sakit, hindi siya mawawalan ng pag-asa. Gaya ng ipinangako niya noon, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa mga mahal niya sa buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang ganap na doktor, nagpasya si Bea na isang tabi muna ang kanyang pangarap. Nang malaman niya na tinaningan na lang ng doktor si Jessa, nagdesisyon siyang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Sinabi niya kay Jonathan na magiging katulong siya sa bahay nila. "Jonathan, alam kong magulo ang lahat ngayon, pero ito ang naisip kong gawin." Sabi ni Bea habang kausap si Jonathan sa ospital, hawak ang kamay niya. "Hindi ako magtatrabaho bilang doktor sa ngayon. Gusto kong maging katulong sa bahay ninyo para maibigay ko kay Jessa ang aliw at kalinga hanggang sa huling sandali." Napatitig si Jonathan kay Bea, hindi makapaniwala sa narinig. "Bea,
Anong sinasabi mo? Ikaw na ang pinakamatagumpay na doktor sa klase mo. Bakit mo gagawin ito? Ngunit sa mga mata ni Bea, nakita ni Jonathan ang tibay ng loob at pagmamahal. Dahil mahal ko kayo, Jonathan, at higit sa lahat, mahal ko si Jessa. Ayokong hayaang dumaan ng kanyang huling mga araw na puno ng lungkot. Gusto ko maalala niya ang mga araw na ito bilang masaya, kahit papaano. Nagulat si Jonathan, pati na rin ang kanyang pamilya, nang ipahayag ni Bea ang kanyang desisyon. Hindi nila akalain na isang doktor na tulad niya ay pipiliing maging katulong sa kanilang bahay para lamang maalagaan ang isang batang malapit na mawala. Ang mga magulang ni Jonathan ay labis din ang pagkamangha sa sakripisyo ni Bea. Ngunit hindi nila ito pinigilan. Alam nilang masyadong mahal ni Bea si Jonathan at si Jessa upang hayaan silang magdusa na mag-isa. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Bea sa pagtulong sa bahay ng pamilya ni Jonathan. Sinisigurado niyang komportable si Jessa. Inaasikaso niya ang pagkain nito. Sinusigurado maayos ang gamot at higit sa lahat, nagbibigay siya ng aliw sa bata. Sa mga araw na iyon, tila naging isang masayang kapaligiran ang kanilang tahanan sa kabila ng alam nilang nalalapit ng oras ni Jessa. Lagi silang nagtatawanan at madalas ay nagkukwentuhan sila ng mga simpleng bagay gaya ng mga alaalang masaya ni Jessa noong bata pa siya. Alam mo ba, Ate Bea? Sabi ni Jessa isang hapon habang pinipinturahan nila ang kanyang mga kuko. Pakiramdam ko, si Yaya Mina ang nagbalik. Pero mas masaya ako kasi ikaw ang kasama ko. Napaluha si Bea, ngunit pilit niyang itinatago ang kanyang kalungkutan. Ako rin, Jessa. Masaya akong kasama ka. Lagi ako nandito para sa'yo. Ang bawat araw ay tila naging isang pagpapala para kay Jessa. At sa kabila ng papalapit na katapusan, nararamdaman ng lahat na ang mga huling araw niya ay puno ng pagmamahal at kalinga. Hindi ng takot o lungkot. Dumating ang araw na pinangangambahan ng lahat. Nasa tabi ni Jessa si Bea at si Jonathan, kasama ang kanilang pamilya. Tahimik lang si Jessa, mahina na ang kanyang katawan, ngunit hindi nawawala ang kanyang ngiti. Tiningnan niya si Bea, hinawakan ang kamay nito at ngumiti ng banayad. Ate Bea, salamat po. Bulong ni Jessa. Salamat sa lahat ng alaga mo. Mahal kita. Hindi na napigilan ni Bea ang luha. Mahal din kita, Jessa. Huwag kang mag-alala. Lagi ka nasa puso ko. Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman nilang tila payapa na si Jessa. Dahan-dahan siyang pumikit at hindi nagtagal, tahimik na siya nagpaalam sa mundo. Ang bahay ng pamilya ni Jonathan ay napuno ng lungkot sa pagkawala ni Jessa. Ngunit alam nilang napuno rin ito ng pagmamahal sa mga huling araw nito. Si Bea, kahit nakaramdam ng kirot, ay naging matatag. Alam niyang nagawa niya ang tama. Hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nagmamalasakit. Sa huling pag-uusap nila ni Jonathan sa hardin ng kanilang bahay, niyakap siya nito na mahigpit. Bea, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Ngumiti si Bea, pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko kailangan ng pasasalamat, Jonathan. Mahal ko kayo, at para sa akin, ang pagmamahal ko sa inyo ay sapat na dahilan para manatili at gawin kung ano ang dapat. Matapos ng lahat ng ito, bumalik si Bea sa kanyang propesyon bilang doktor. Dala ang mga natutunan niya sa mga huling araw ni Jessa. Hindi lamang siya naging doktor para magpagaling ng katawan. Natutunan niyang ang puso ng pagiging doktor ay ang malasakit at pagmamahal para sa mga tao. Isang bagay na higit pa sa anumang diploma o titulo. At sa bawat pasyente na kanyang ginagamot, dala-dala niya ang alaala ni Jessa, ang batang tinulungan niya magkaroon ng kapayapaan sa mga huling araw nito.